Praise God. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating maikling devotion. At pwede naman itong panoorin nyo anytime na kayo po ay available. Pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Praise God. Salamat po mga kapatid. At tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan po ng isang panalangin. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon makapag-devotion. Pagpalain po yung mga salita, ang mga panalangin, mga kahilingan sa iyo at ang awiting amin pong pakikinggan. Panginoon, ay makapagbigay luwalhati sa iyong pangalan at maging kalakasan din ng aming espiritu, kaluluwa at katawan. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Ito pong aming dalangin sa pamagitan lamang ng aming Panginoong Yeshua, ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. At purihin po ang ating buhay na Diyos. At tayo po magpatuloy sa magitan po ng awitin na ito. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hindi maiwasan ang buhay sa mundo na gumagapang dahil sa pagsubok. Di maiwasang mangamba hanggang sa luhay pumatak. Umiiyak, nanginginig at natatakot. Hindi malaman ang gagawin, kaba ay nangunguna. Minsa'y nawawalan tayo, bigla ng pag-asa. Ngunit ang Panginoon ay naghihintay lamang na ikaw ay lilingon at tatawag. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Minsan ang suliranin ay katulad ng bagyo, halos di mapigilan ang pag-aragasan ito. Subalit maghintay lang, ulan ay titila at ang araw ay sisikat, dala ay biyaya. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas. Magtiwala lang sa ating may kapal, hindi dapat tayo panghinaan. Bawat pangangailangan ay nakikita niya. May Diyos tayo na nariyan at tutulong, at tutulong. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Kabundok man ang pagsubok, kabundok man ang problema. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat.
Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa napagandang awitin na yan. Kabundok man ang problema, hindi tayo pabayaan ng ating buhay na Diyos. Ating pong pagbubulayin ay matatagpuan po natin sa Mark 11, verse 22 to 24. Babasahin ko po sa wika pong Ingles at sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi, "And Jesus answered, saying to them, Have faith in God. Truly I say to you, whoever says this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. Therefore, I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you." Sa wika pong Tagalog, mga kapatid, sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari." Sa last verse, verse 24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ay tinuturuan ng Panginoong Yeshua, ng ating Panginoong Hesukristo, na manalig sa Diyos. At manalig po tayo sa Diyos at magtiwala po tayo sa Diyos. At kung paano ito ay tinuro rin po niya, mga kapatid, kung paano tayo manalig ng tama sa ating Panginoon. Ano po ba ang pananalig o pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ibinibigay lamang sa Diyos. Ang pananampalataya ay spiritual. Ito ay para lamang sa Diyos. Hindi po ito ibinibigay sa anumang kahit kaninumang tao, kaninumang bagay, maging sa mga anghel o Diyos-Diyosan, ay hindi po ibinibigay ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay eksklusibo lamang sa Diyos, sapagkat ito ay pagtitiwala sa Kanyang kakayahan, pagtitiwala sa Kanya bilang siya ay Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng pag-ibig, ibig sabihin ay hindi po niya tayo pababayaan. At siya po ay Diyos ng availability. Available po siya sa atin, mga kapatid. Gusto po niya tayong tulungan. Kaya po niya tayong tulungan, mga kapatid, sa anumang ating mga problema suliranin. Ang sabi po ng ating Panginoong Yeshua, manalig kayo sa Diyos. At paano po tayo mananalig sa ating Panginoon na tama? Baka po mali yung ating pananampalataya sa Diyos. Ang pananalig po ay pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos, hindi po sa kakayahan natin o kaninong pamantao. Sa Kanya lamang, wala na pong iba, mga kapatid. Ito po yung wala na tayong magagawa, kundi siya lamang ang ating pag-asa. Siya lang ang makakatugon. Kapangyarihan lamang po niya ang solusyon. At wala na pong iba, mga kapatid. Yung kakayahan ng Diyos na magligtas sa atin, yan po yung ating pinananaligan. At sa tamang pananalig sa Diyos, ililigtas po niya tayo. Ngunit paano po ang manalig sa Diyos? Sabi po ng ating Panginoong Yeshua sa verse 23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. So, ang pananampalataya ay sa Diyos po nakatuon, sa Kanya pong kakayahan at sa paniniwala na hindi niya tayo pabayaan at tutugunin po niya ang ating pangailangan at kaya po niyang gawin ito. At gusto po niya tayong tulungan, kapatid. At ang sabi po, tayo nananampalataya at hindi nag-aalinlangan. At yung pananampalataya po ay walang pagdududa sa Panginoon, ay kumpleto, 100% naniniwala tayo na totoo ang ating Diyos, totoo ang Kanyang kakayahan, totoo ang Kanyang pag-ibig, totoo na gusto niya po tayong tulungan. Tayo lamang po hinihintay niyang manampalataya at manalig sa Kanya. At ang sabi po, kung kayo mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aanilangan, dapat po never in doubt, mga kapatid, wag po tayo mag-aanilangan kahit isang kusing lang ng pag-aanilangan ay wag po nating entertain, lalo na bulong ng kaaway na hindi totoo yan,
hindi totoo yung salita ng Diyos at pinasusulingan ng demonyo, mga makaisipan sa ating isipan na binubulong, wag po nating tatanggapin. At ituloy po natin ang verse 23. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito na sumasagisag po marahil sa ating mga problema, suliranin, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. So ang sabi ng ating Panginoon sa pananampalataya natin sa Kanya na hindi nag-aalilangan, ay maaari po natin sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat. Ito nga ay mangyayari, mga kapatid. So binibigyan na tayo ng ating Panginoon na tayo na po bibigyan na po tayo ng go signal ng ating Panginoon na utusan na po sa kanyang pangalan. Utusan na po yung anumang bundok na ito na ating dinadala at umalis po sa atin. At ito nga ay mangyayari. Ito po ay sa pananampalataya sa Diyos na hindi nag-aalilangan na wala po tayong kapangyarihan magpaalis ng bundok. Ang may kapangyarihan po magpaalis ng bundok, siyempre ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos na buhay. Sa Kanya lamang pong pananalig, pagtitiwala, ay lilipat po ang bundok na ito. Subalit, dapat po tayong manalig sa Diyos, magtiwala at huwag magalinlangan, at tayo na po ang magsasabi ng ating Diyos, sabihin mo na, okay na sa akin yan. Sabihin mo na kung anong gusto mong mangyari doon sa bundok na yan. At mangyayari. Halimbawa po, ang bundok natin, mga kapatid, ay problema sa negosyo. Wala tayong puhunan, nawala na yung ating puhunan. Na problema tayong pambili ng mga materyales, ng mga gamit, mga gastusin sa ating kumpanya, pasweldo sa tao, kailangan natin ng pondo. Mga kapatid, ay hilingin natin sa Panginoon yan at utusan natin yung bundok na yan na mangyayari. At mangyayari nga. Sa halimbawa po, sabihin po natin doon sa problema na yan, aking negosyo, lahat ng kawalan ng pondo, kakulangan sa pera, sa pondo, inuutusan kita ngayon na mawala at umalis sa aking kumpanya at mapalitan ng pagpapala ng Diyos. Bumuhos ka, pagpapala, mga salaping pangangailangan sa mga panggastos, pangsweldo, pamimili ng gamit. Bumuhos ka sa mga kliyente, bumuhos ka mga pambayad ng mga kliyente, bumuhos ka sa mga kliyenteng may mga pagkautang, magbayad ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay magbayad ka at magkaroon ng pondo ang aking kumpanya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at mga kamalasan sa negosyo, mga kakulangan sa pera, sa pondo, lumayas ka sa aking kumpanya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ganyan po, mga kapatid. At ito po ay mangyayari. Mga kapatid, ito po yung mangyayari kung tayo po hindi mag-aalinlangan at sasabihin po natin yon, mga kapatid. Binibigyan na po tayo ng ating Panginoon ng otorisasyon na i-declare po ito sa atin. I-declare na po natin ang pagpapala ng ating Panginoon at kawalan po ng mga problema na to na umalis sa ating kumpanya. At maging sa ating katawan, mga karamdaman, sakit, ay pwede rin po nating ilapit sa ating Panginoon. Sabi niya po sa verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman mga kapatid, ang hingin ninyo sa inyong panalangin. Siyempre, yung anuman na ito ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo hingi sa Kanya na mawala yung problema natin sa negosyo nating shabu. Siyempre, hindi po pwede yun sa Panginoon. Dahil illegal po yun. Yung mga negosyo na tama po at makatwiran at legal, siyempre. At yung mga kahilingan po natin na iba na tama lamang po, na nangihingi tayo ng saklolo, yun po yung tinutugon ng ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin anuman to. Siyempre, ang ating Panginoon di po yung konsentidor na papayagan niya po yung kasalanan po yung hinihiling natin. Hindi po ganon. Kaya't sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Kristo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon. Bakit po maniniwala tayo natanggap na natin yon? Sapagkat sinabi ni Kristo, natanggap na natin. Maniwala tayo sa Kanya. Tinugon na po. Pag tayo po'y nagsalita sa ating Diyos at tumiling, mga kapatid, ay good as done sa Panginoon, ay approve na, nangyari na sa spiritual na mundo, sinabi na ng Panginoon, okay na yan, tanggapin nyo yung kahilingan nyo at matatanggap nga po natin. Paniwalaan na po natin na natanggap na natin sa spiritual na mundo at susunod na po yan sa physical na mundo at matatanggap nga
ninyo iyon. So halimbawa po ito, mga kapatid, ay mga karamdaman, sakit, pwede po, yan po yung mga bundok sa buhay natin, ay pwede po nating alisin at sa utusan na umalis sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ay binibigyan na po tayo ng otorisasyon ng ating Panginoon, utusan yan. At sabihin natin, sa sakit karamdaman, maaring sa atin o sa mga mahal natin sa buhay, sa anak, sa kapatid, sa asawa, sa magulang, o sa best friend na malapit po sa atin, na concern tayo, ay pwede po nating ilapit sa Panginoon. At tutugunin po yan ng ating Panginoon. Huwag lang po tayo mag-anilangan at yan ay tinugunan ng Panginoon, pinaalis na ng Panginoon, tinanggal na ng Panginoon yung mga sakit, karamdaman na yan. Kaya po utusan na lang po natin at i-claim. At sabihin po natin, cancer, anumang karamdaman ka, lumayas ka sa aking katawan, lumayas ka sa katawan ng aking asawa, ng aking anak, ng aking kapatid, ng aking mga magulang, ng aking mga mahal sa buhay sa oras na ito, ng aking kaibigan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at iko'y mawala, umalis sa katawang ito, at mapalitan ng kalusugan, ng kagalingan ng katawang ito, sa pangalan ng Panginoong Yesua. Hallelujah. Amen. Yun po, mga kapatid. At mangyayari na po yun dahil pinaniwalaan na po natin wala na, pinagaling na ng Panginoon, tinanggal na ng Panginoon, ano man yan, ay maniwala po tayo, natanggap na natin at matatanggap nga po natin. Pwede rin po yan sa mga relasyon sa pamilya, mga asawa na nangangaliwa. Pwede po nating ilapit yan at sabihin po natin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, pangangaliwa ng asawa ko, iko'y mawala sa oras na ito at manumbalik sa akin, mga masamang babae, lumayas ka sa aking asawa, mga kabit, lumayas ka sa aking asawa at wag ka nang babalik sa pangalan ng Panginoong Kristo at ang aking asawa ay bumalik sa akin ngayon din sa pangalan ng Panginoong Yesua. Hamasiyak na anak ng Diyos. Hamasiyak, yan po ibig sabihin Kristo. Sa wikang Hebreo. Hallelujah. Salamat mga kapatid. Ganyan po ang ating gagawin, mga kapatid. At yung ating kailangan ay i-claim na po natin, tinatanggap ko ng katugunan sa panalangin ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, aking tinatanggap ang pagpapala sa aking negosyo, aking tinatanggap ang kagalingan sa aking karamdaman, sa karamdaman ng aking mga mahal sa buhay, at aking tinatanggap ang pagbabalik ng aking asawa at paghinto sa pambababae sa pangalan ng Panginoong Kristo. Purihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Ganyan po, mga kapatid, i-claim na po natin. At matatanggap nga po natin yung ating pong pinaniwalaan na natanggap na. Dahil po yan sa pananampalataya sa Diyos, sa kakayahan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa Kanya pong pagpapalat, awa at biyaya na binigay po sa atin. Napakabuti po ng ating Diyos. Manampalataya lamang po tayo ng tama nang naaayon po sa aral at turo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming pong salamat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise God.